Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Babaliin ang tatag ng loob. Susubukan ang iyong determinasyon. Hahamunin ang iyong kakayahan. Dugot pawis ang puhunan na mahigit kumulang 1,000 kadete rito sa Philippine National Police Academy o PNPA sa Silang, Cavite. Ito ang Philippine National Police Academy. Dito sinasanay at hinuhubog ang mga maiging alagad ng batas. Samahan niyo ako sa pagpasok sa kanilang mundo. Malalim na ang gabi na makarating ako sa Philippine National Police Academy. Mag-alas 12 na. At dito kami sa Alpha Company na barracks sa Philippine National Police Academy. Nakakaya kasi medyo late na. Hi, good evening. So ano yung mga expectations? Ano dapat tandaan, no? Kasi hindi ko alam kung anong... Pag gising mo sa umaga, you're the first one to wake up. Kung ikaw ang first year, you have to shine your shoes of your upper class and you have to shine your own shoes, your buckle, to iron your clothes. Kasi medyo nakarampol na, nakahanggang matagal. And then after which, magpo-floor wax ka, linisan mo yung CR, yung bowl, yung sink. Bago raw maging ganap na pulis, 4 na taong dadaan sa butas ng karayom ang mga kadete rito. Okay, ito yung sa akin. Ako, mukhang maliit pa ito. Okay, kasya ba ito sa akin? So, merong procedure? Paano umiga? Kailangan dahan-dahan ka bababa if you want to go to the restroom. As much as possible, huwag kang masyadong malikot. Tsaka huwag kang humilik. Kapag humilik ka, pupunta ka ng duty. Tatapikin ka. Kung talagang meron kang problema sa ganun, maya-maya may tapik ka. At kailangan ko raw maranasan ang pagdadaan ng hirap ng mga first year o ang tinatawag nilang underclass sa PNPA. Ang mga underclass ang itinuturing na 4th class na kadete sa loob ng academy. Tignan mo naman gano'ng kadisiplinado yung mga kadete dito. Dinisiplina ako ng mga magulang ko pero hindi naman ganito. Tutulog na tayo. Sana. Sana makatulog tayo. Sinusundan ko lang yung paraan para matulog. Nagising pa ako ng 30 minutes before 4 o'clock. So 3:30. Hindi pa man lumalalim ang aking pagtulog. Kung laglag, alisin ka ng gamit mo doon. Patay pa ang ilaw sa loob ng barracks pero mistulang mga langgam na ang mga underclass na aking sinamahan. Pagkagising nila ng alas 3:30 ng umaga, ito ang kanilang unang ginawa. Boy, nagising ko lang, di pa nga ako umiihi. Naiihi na ako. Pag first year mo lang, freshman ka, araw-araw mo gagawin ito. No? Mga sapatos, bukod sapatos mo, bukod sapatos ng mga upper class. Hindi ka pwedeng
tutulog sa pansitan dahil puro push-up. Abutin dito. Pero hindi lang ito ang kanilang compliance, pati paglilinis ng barracks kasama sa kanilang gawain. Mayaman man o mahirap, kailangan magbanat ng buto. Walang special treatment. Iba-iba yung schedule, of course, no? Yes, iba-iba yung schedule. Hindi araw-araw, naghuhugas ka lang. Pagkahugas ng mga plato, diretso ako sa paglilinis ng banyo kung saan 16 na kadete ang kasya maligo. Tapos na yung shower. Yung CR naman. Okay, let's go. Latrine. Meaning, toilet. Hindi ko na ginagawa ito sa bahay ngayon. May gumagawa na para sa akin ito, no? Pero ganun pa man, dinaan din natin ito nung kolehiyo dahil matagal naman ako nagtrabaho sa restaurant, yung busboy, yung waiter, ako rin yung janitor, tagalinis ng banyo, lahat. Tapos, of course, yung banyo nung bahay namin, nanay ko. Dahil 30 minuto lang ang binibigay sa underclass na katulad ko para matapos lahat ng mga gawain. Diretso bihis na ang mga upper class para umabot sa ehersisyo. Sa unang pagsubok na ito, matira ang matibay. Sama-samang nag-ehersisyo ang mga kadete sa PNPA. Parang kolehiyo rin ang sistema rito. May first year hanggang fourth year na mga kadete. 1, 2, 3, go! Yes, sir! Guiding it by the way! You can marry another! You can marry another! You can use my pension! You can use my pension! Matapos ang nakakagising na ehersisyo, oras na para maghanda ang mga kadete sa barracks inspection. Everybody, prepare for police call. Side! Bounce! ganun kayo stricto yung pag-inspect ng mga lockers, no? Kailangan ultimo yung linya ng mga damit. Kailangan eksakto. Pag merong makita yung nag-inspect na diferensya sa loob ng locker mo, babaw ng cabinet, sa mga police hat, no? May parusa yun. Pero kung disiplina ang pag-usapan sa PNPA, wala nang tatalo pa kung paano binubura ang pagkasibilyan ng mga bagong pasok na kadete. Unang araw pa lang ng mga first year ng kadete sa PNPA, reception day kaagad ang bumulaga sa kanila. Dito magiging isang ganap silang kadete ng PNPA at tatawaging plebo. May reception kami, kinalbo kami, tapos
Ang pinagtaka ko noon dati, sir, kasi sabay-sabay talaga kami, sir. Bawal kang mauna, bawal ka din mahuli. Tila bangungot daw ang 45 araw at gabi na hindi pa sila recognized ng mga upper class. 175 kadete ang hindi ito kinaya at tuluyang umayaw. Ngunit nalampasan ni Cadet 4th Class Christopher Nono ang lahat ng pagsubok bilang plebo. Gaano ba kahirap ang buhay mo dito bilang kadete? Nung sa una, syempre mahirap dahil galing na tayo sa labas. Hindi natin alam yung mga ginagawa dito. At syempre, culture shock nung pagdating dito na ganun pala. Na kailangan ng ginagawa mo kasabay ng mga kasama mo. Na hindi ka pwedeng mauna, na hindi ka rin pwedeng mahuli. Syempre ako, nasanay ako na ako lang mag-isa. Kaya medyo nagulat din, kaya nahirapan din sa una. Para kay Christopher, hindi niya raw ininda ang hirap na pinagdaanan niya noon bilang plebo. Sa oras kasi na makapasa at makapasok ang isang kadete sa PNPA, 24,000 piso kada buwan ang kanila matatanggap bilang allowance. To communicate with all kinds of people. Malaking halaga na raw ito para kahit papaano ay makatulong sa panggastos ng kanilang mga pamilya. Ito ang perang ipinapadala ni Chris sa kanyang pamilya sa Tondo. Una sa lahat, syempre pamilya ko. Kasi hindi naman kami galing sa maraming pamilya. Kumakain lang kami ng 3 beses sa isang araw. Kaya gusto ko lang maipalasap sa pamilya ko yung ginhawa ng buhay. Nagmamaneho ng jeep ang tatay ni Chris at mananahing naman ang kanyang ina na si Eda. Bagamat tuto lang ina sa pinasok ng panganay, wala siyang magawa kung hindi tanggapin at suportahan ang pinimbuhay ng anak. Nung una ko namin dala doon sa kanya, umiyak ako kasi ang payat niya, nagkasakit pala sa doon. 1 linggo lang daw. Aminado si Chris na hindi madali ang buhay sa loob ng PNPA. Isa sa mga patakaran na dapat sundin, dapat gupit kadete. Kaya pati ako, kinakailangan sumunod. Okay ba? Robert? Dating ako. Galing kadete ba? Napakahirap. Parang ang dali-dali tingnan, di ba?